Alam niyo ba na sa edad na 80, kalahati ng inyong kalamnan ay nawala na? Ang sarcopenia ay isang magnanakaw na kumukuha ng inyong kalayaan. Mahigit 50 milyong senior ang apektado nito. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. May mga sikreto ang mga super-agers para manatiling malakas. Alamin ang 7 gawi na magbabalik ng inyong lakas at sigla sa videong ito. Gawi bilang 7. Positibong pagsubok sa katawan o hormetic stress. Ang unang malaking pagkakamali na madalas nating ginagawa ay ang pananatili sa loob ng ating comfort zone. Gusto nating laging mainit ang paligid, laging busog at hindi man lang pinapawisan. Akala natin ay pinoprotektahan natin ang ating sarili, pero sa totoo lang, pinapatulog natin ang ating mga kalamnan. Kapag ang katawan ay masyadong komportable, nagiging tamad ang ating mga cells at mabilis na humihina ang ating pangangatawan. Dito pumapasok ang tinatawag na hormesis. Isang uri ito ng positibong pagsubok kung saan binibigyan natin ang katawan ng kaunting hirap o stress sa maikling panahon. Ang mga maliliit na sindak na ito mula sa lamig o init ay nagsisilbing gising para sa ating mga natutulog na gene para sa mahabang buhay. Kapag ang inyong mga cells ay nakakaranas ng ganitong pagsubok, naglalabas sila ng mga protina na nag-aayos ng mga sirang bahagi ng kalamnan. Bakit ito nagiging napakahalaga habang tayo ay tumatanda? Dahil habang lumilipas ang panahon, ang ating mga cells ay nawawalan na ng kakayahang linisin ang kanilang sarili. Ito ang tinatawag na autophagy. Kung wala ang prosesong ito, ang mga dumi sa loob ng ating kalamnan ay nag-iipon na nagiging sanhi ng panghihina. Marahil ay nararamdaman nyo ang palaging pagkapagod, ang kawalan ng sigla, o ang pakiramdam na parang laging mabigat ang inyong mga binti kahit hindi naman kayo masyadong kumikilos. Ito ay senyales na ang inyong mga cells ay kailangan na ng isang matinding paglilinis. Mayroong matibay na ebidensya mula sa bansang Finland. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang mga nakakatanda na gumagamit ng sauna 4 hanggang 7 beses sa isang linggo ay may 40% mas mababang tsansa na mawala ng kalamnan kumpara sa iba. Ang init ng sauna ay naglalabas ng mga heat shock proteins na siyang nag-aayos sa ating mga cells. Ang init at lamig ay tunay na gamot para sa ating pagtanda. Kaya naman, hinihimok ko kayo na simulan ang isang bagong gawi. Pagkatapos ng inyong maligamgam na ligo, subukang buksan ang malamig na tubig sa loob ng 30 segundo bago lumabas ng banyo. Maaari din ninyong subukan ang pagkain lamang sa loob ng 8 oras sa isang araw at mag-ayuno sa nalalabing oras. At huwag kalimutang subukan ang pagtulak sa pader ng buong lakas sa loob ng 10 segundo. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagpapadala ng mensahe sa inyong utak na kailangan pa ng inyong katawan ng lakas. Naalala ko ang aking pasyente na si Manuel. Si Manuel ay mahilig sa kanyang mainit na banyo at malambot na upuan. Palagi siyang nagrereklamo ng pananakit ng mga kasukasuan at hirap sa pagtayo. Noong sinimulan niya ang 30 segundong malamig na shower at paggamit ng hot tub ng regular, tila bumalik ang kanyang sigla. Pagkatapos ng ilang buwan, hindi na siya gumagamit ng tungkod sa loob ng bahay. Ang susi ay ang pag-inom ng maraming tubig at pagkain ng mga gulay na mayaman sa fiber habang ginagawa ang mga pagsubok na ito. Kaya naman, mga kaibigan, subukan niyo ito. Mag-iwan ng komento na strong kung handa kayong subukan ang 30 segundong malamig na tubig bukas ng umaga. Gawi bilang 6 ang tamang oras ng pagkain ng protina. Ang susunod na mahalagang gawi ay may kinalaman sa ating pagkain. Isang malaking pagkakamali ng maraming senior sa Amerika ay ang pagkain lamang ng cereal o toast sa umaga at pagkatapos ay kakain ng napakaraming karne sa oras ng hapunan. Akala natin ay sapat na ang kabuang dami ng protina na ating kinakain sa buong araw, pero nagkakamali tayo. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagkakaroon ng tinatawag na anabolic resistance. Ibig sabihin, mas nahihirapan na ang ating mga kalamnan na gamitin ang protina na ating kinakain upang bumuo ng bagong muscle.
Kung kakainin nyo ang lahat ng protina sa isang bagsakan lamang sa gabi, ang labis na protina ay hindi na magagamit ng inyong kalamnan at masasayang lamang ito. Ang resulta ng maling oras ng pagkain na ito ay ang panghihina ng inyong mga bisig. Napapansin nyo ba na tila lumaylay ang balat sa inyong mga braso o parang wala ng laman ang inyong mga binti kahit maayos naman ang inyong timbang? Ito ay dahil ang inyong kalamnan ay unti-unting nagugutom sa umaga at tanghali. Ang kakulangan sa protina sa tamang oras ay nagiging sanhi rin ng madalas na pagkatisod dahil ang mga kalamnan sa binti ay hindi na sapat ang lakas para suportahan ang inyong timbang. Mayroong pag-aaral mula sa University of Texas na nagpapatunay nito. Ang mga taong naghahati ng kanilang protina ng pantay-pantay sa bawat pagkain ay may 25% mas mataas na kakayahan na bumuo ng kalamnan. Hindi ito tungkol sa dami ng kinakain, kundi sa dalas at tiyempo ng pagpasok ng sustansya sa katawan. Ang kailangan ninyong gawin ay tiyaking mayroon kayong 25 hanggang 30 gramo ng protina sa bawat kain, mula agahan, tanghalian hanggang hapunan. Huwag hayaang dumaan ang umaga na puro asukal at harina lamang ang laman ng inyong tiyan. Ang pagkain ng sapat na protina ay parang paglalagay ng panggatong sa apoy ng inyong katawan upang manatili itong mainit at malakas. Tingnan natin ang kwento ni Lydia. Si Lydia ay laging nag-aalmusal ng oatmeal at kape lamang. Kahit kumakain siya ng steak sa gabi, napapansin niyang hirap na siyang magbuhat ng mga groceries. Binago namin ang kanyang agahan. Pinalitan namin ang oatmeal ng mga itlog at Greek yogurt. Sa loob lamang ng 3 buwan, naramdaman ni Lydia na mas matigas na ang kanyang mga binti at mas madali na para sa kanya ang maglakad sa parke. Ang pagkain ng mga itlog, isda o beans sa bawat kain ay ang pinakamabuting paraan upang suportahan ang inyong lakas. Kaya simulan na natin ito ngayon. Itigil na ang pagkain ng puro tinapay sa umaga. Simulan ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa protina sa bawat oras ng inyong pagkain upang manatiling matatag ang inyong mga kalamnan. Gawi bilang 5, pagpapahusay sa vitamin D at vitamin K2. Alam niyo ba na mayroong isang bitamina na tinatawag na bitamina para sa kalamnan? Nakakalungkot isipin na mahigit 80% ng mga senior dito sa Amerika ang kulang sa bitaminang ito nang hindi nila nalalaman. Ang tinutukoy ko ay ang vitamin D. Maraming tao ang nag-aakala na ang vitamin D ay para lamang sa ating mga buto. Pero ayon sa mga dalubhasa sa Harvard University, ito ay may mas malalim na tungkulin. Ang vitamin D ay parang isang susi na nagbubukas sa mga genes sa loob ng inyong mga cells upang simulan ang paggawa at pagpapatibay ng inyong mga kalamnan. Bakit ito nagiging isang malaking hamon habang tayo ay nagkakaedad? Sa totoo lang, ang ating balat ay hindi na kasing husay gaya ng dati. Kapag tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating balat na gumawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw ay nababawasan ng hanggang 50%. Kahit pa magbabad kayo sa ilalim ng araw, hindi na ito sapat. Bukod pa rito, ang ating mga bituka ay hindi na rin kasing bilis sumipsip ng mga sustansya mula sa pagkain. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong dami ng inyong kainin, tila nananatiling mahina ang inyong katawan. Napapansin nyo ba na kung minsan ay parang nawawalan kayo ng balanse habang naglalakad sa parke? O baka naman nakakaramdam kayo ng kaunting takot sa tuwing bababa kayo sa hagdan dahil parang hindi matatag ang inyong mga hita? Ang mga ito ay hindi lamang senyales ng pagtanda. Maaaring ito ay mga sintomas na uhaw na ang inyong mga kalamnan sa vitamin D. Kapag kulang kayo sa bitaminang ito, ang inyong koordinasyon at bilis ng pagkilos ay bumabagal, na siyang pangunahing dahilan ng mga aksidente at pagkahulog. Mayroong isang mahalagang pag-aaral na nailathala sa JAMA Internal Medicine. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang mga senyor na may sapat at magandang antas ng vitamin D o yaong may higit sa 40 ng bawat ml sa kanilang dugo ay may 25% mas malakas na kalamnan kumpara sa mga kulang nito.
Sila rin ang mga taong may pinakamagandang balanse at mas mabilis na reaksyon kapag muntik ng matisod. Kaya naman, narito ang aking payo sa inyo. Huwag basta-basta umasa sa sikat ng araw lamang. Mainam na kumonsulta sa inyong doktor para sa isang blood test upang malaman ang inyong tunay na antas ng vitamin D. Kung kayo ay kulang, karaniwang kinakailangan ang pag-inom ng 2,000 hanggang 4,000 IU araw-araw. Bagamat mahalaga ang mga supplement, ang pagkain ay isa pa ring dakilang lunas. Subukang kumain ng mga matatabang isda tulad ng salmon, pula ng itlog at mga pagkaing may dagdag na bitamina. Ngunit tandaan, para sa ating mga senior, ang pagkain lamang ay madalas na hindi sapat upang maabot ang mataas na antas na kailangan ng ating kalamnan. Naalala ko ang aking pasyente na si Robert. Si Robert ay isang masayahing lolo na mahilig mag-alaga ng kanyang hardin. Ngunit dumating ang panahon na parang lagi siyang nahihilo at muntik na siyang mahulog sa kanyang beranda. Noong sinuri namin ang kanyang dugo, napakababa ng kanyang vitamin D. Matapos ang ilang buwan ng tamang dosis ng vitamin D at K2, bumalik ang kanyang lakas. Sabi niya sa akin, "Doc, parang bumalik ang tibay ng aking mga binti." Ngayon, masigla na ulit siyang nagtatanim sa kanyang garden nang walang takot. Kaya mga kaibigan, simulan niyo nang suriin ang inyong mga bitamina. Siguraduhin na ang inyong antas ng vitamin D ay nasa itaas ng 40 ng bawat ml. Isang simpleng hakbang ito, ngunit maaari itong magligtas sa inyo mula sa panganib. Gawi bilang 4, pagkontrol sa pamamaga ng katawan. Dumako naman tayo sa isa pang tahimik na kaaway ng ating kalamnan. Marahil ay hindi nyo pa naririnig ang salitang inflammaging. Ito ay ang kombinasyon ng pamamaga o inflammation at pagtanda o aging. Ito ay isang uri ng mababa ngunit tuloy-tuloy na pamamaga sa loob ng ating katawan na dahan-dahang kinakain ang ating mga kalamnan araw-araw. Kapag ang inyong katawan ay laging may pamamaga, mas mabilis na nasisira ang inyong muscle protein kaysa sa kakayahan ng inyong katawan na palitan ito. Ang pamamagang ito ay madalas na nanggagaling sa ating mga bituka at sa kakulangan ng maayos na pahinga. Habang tayo ay tumatanda, ang mga mabubuting bakterya sa ating tiyan ay nababawasan. At ang mga masasamang bakterya naman ay naglalabas ng mga lason na nagiging sanhi ng pamamaga sa buong katawan. Kasabay nito, ang hindi maayos na pagtulog ay nagpapataas ng ating stress hormone na tinatawag na cortisol, na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Nararamdaman niyo ba na parang palaging matigas at masakit ang inyong mga kasukasuan tuwing gigising kayo sa umaga? O baka naman napapansin nyo na parang laging namamaga ang inyong pakiramdam at mabilis kayong mapagod kahit wala naman kayong ginagawang mabigat? Ang mga ito ay malinaw na senyales ng inflammaging. Ang pamamagang ito ay humaharang sa mga signal ng inyong katawan na dapat sana ay nag-uutos sa inyong kalamnan na lumaki at lumakas pagkatapos ninyong kumain o mag-ehersisyo. Ayon sa mga mananaliksik sa Tufts University, ang mga senior na may mataas na antas ng pamamaga sa kanilang dugo ay nawawalan ng kalamnan ng 3 beses na mas mabilis kaysa sa mga taong may mababang antas nito. Ito ay isang nakakatakot na katotohanan na hindi madalas na ipapaliwanag ng mga doktor sa kanilang mga pasyente. Upang labanan ito, kailangan nating baguhin ang ating pamumuhay. Una, siguraduhin na kayo ay natutulog sa isang silid na madilim na madilim. Ang dilim ay nakakatulong sa paggawa ng melatonin na siyang lumalaban sa pamamaga habang kayo ay natutulog. Pangalawa, kailangan nating alagaan ang ating mga bituka. Ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa probiotics tulad ng yogurt o sauerkraut, ang pagkain ng inyong pinakamalakas na sandata laban sa pamamaga. Hinihikayat ko kayo na kumain ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Kung maaari ay 30 iba't ibang uri sa loob ng isang linggo. Ang mga berries, green tea at extra virgin olive oil ay punong-puno ng mga polyphenols na parang mga bumbero na pumapatay sa apoy ng pamamaga sa inyong katawan. Ang pag-inom din ng omega-3 mula sa langis ng isda ay napakalaking tulong upang mapanatiling malambot at malakas ang inyong mga muscle fibers.
Gusto kong ikuwento sa inyo ang tungkol kay Dorothy. Si Dorothy ay laging dumaranas ng pananakit ng katawan at tila laging stiff o matigas ang kanyang pagkilos. Akala niya ay bahagi lamang ito ng pagiging 70 taong gulang. Ngunit noong tinuruan namin siyang ayusin ang kanyang pagtulog at dagdagan ang mga fermented foods sa kanyang diet, nagbago ang lahat. Nawala ang pamamaga sa kanyang mga kamay at tuhod. Sabi niya, "Ngayon lang ako uli nakatulog ng mahimbing at mas magaan na ang aking pakiramdam paggising." Kaya naman, simulan niyo ng alagaan ang inyong katawan mula sa loob. Itigil na ang pagkain ng mga processed foods na puno ng asukal na siyang nagpapaningas sa apoy ng pamamaga. Sa halip, piliin ang mga sariwang pagkain at bigyan ng sapat na pahinga ang inyong sarili. Ang pagkontrol sa pamamaga ay ang susi upang hindi masayang ang inyong mga pagsisikap sa pagkain ng protina at pag-eehersisyo. Magagawa niyo ito isang hakbang sa bawat araw. Gawi bilang 3, ang 3 nakalimutang nutrisyon. Marami sa atin ang nag-aakala na sapat na ang protina para lumakas, ngunit kailangan niyo ng mga tagapagpadaloy. Ang magnesium, creatine at methylated B12, ang 3 nutrisyong madalas makalimutan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating sikmura ay nawawalan ng asido, kaya hindi na natin masipsip ang B12 mula sa pagkain, lalo na kung umiinom kayo ng gamot sa pangangasim o diabetes. Nararamdaman niyo ba ang madalas na pulikat sa gabi o ang paghina ng inyong kapit sa mga bagay? Ito ay mga sintomas na kulang ang langis sa inyong makina. Ayon sa pananaliksik noong 2021, ang sapat na magnesium ay nagpapalakas ng inyong kapit ng 30%. Huwag basta bumili ng mumurahing multivitamin. Itigil ang paggamit ng murang B12 at lumipat sa methylated B12 at magnesium glycinate na mas banayad sa tiyan. Ang aking pasyente na si Nancy ay laging nakakalimot at nanghihina ang binti, ngunit matapos gamitin ang mga VChat na ito, muli siyang naging masigla sa paglalaro sa kanyang mga apo. Kumain din ng itlog at madidilim na gulay para sa natural na sustansya. Mag-iwan ng comment na healthy kung naniniwala kayong mahalaga ang mga ito. Gawi bilang 2, ang koneksyon ng inyong isip at kalamnan. Dito tayo sa isang katotohanan na hindi alam ng maraming nakatatanda. Kapag lumiliit ang ating kalamnan, hindi lang ang mismong laman ang nawawala. Ang mas malaking problema ay ang paghina ng koneksyon sa pagitan ng inyong utak at ng inyong mga muscle. Isipin niyo na ang inyong mga nerves ay parang mga kable ng kuryente at ang inyong kalamnan ng appliances. Kahit bago ang inyong washing machine, kung maluwag ang pagkakasaksak sa outlet, hindi ito gagana. Habang tayo ay tumatanda, lalo na pagkalampas ng 60 taon, ang mga neuromuscular junctions o ang mga outlet na ito ay unti-unting nasisira. Ang inyong utak ay nagpapadala ng utos na kumilos, pero ang mensahe ay hindi nakakarating ng maayos sa inyong mga binti. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong dami ng protina ang inyong kainin, kung putol ang linya ng komunikasyon, mananatiling mahina ang inyong katawan. Nararamdaman niyo ba na tila naging clumsy o lampa na kayo kamakailan? Baka madalas na kayong makahulog ng baso o tila hindi nyo na kontrolado ang inyong bawat hakbang. Ito ay sintomas na ang inyong nervous system ay hindi na nakikipag-ugnayan ng maayos sa inyong mga muscle fibers. Ito ay isang seryosong babala na kailangang ayusin ang inyong wiring bago ito tuluyang masira. Sa isang pananaliksik mula sa University of Michigan, natuklasan na ang mga superagers ay may mas matitibay na neuromuscular connections. Ipinakita rin ng isang pag-aaral noong taong 2020 na ang mga nakatatanda na gumagawa ng mga ehersisyong nangangailangan ng koordinasyon gaya ng tai chi o pagsasayaw ay nakapag-ingat ng kanilang koneksyon ng 31% mas mahusay kaysa sa mga naglalakad lamang. Ang aking hamon sa inyo, simula ng mga aktibidad na humahamon sa inyong koordinasyon. Hindi sapat ang simpleng paglalakad. Subukang sumali sa mga klase ng sayaw, maglaro ng pingpong o magsanay ng tai chi. Ang mga aktibidad na ito ay nagpipilit sa inyong utak
na gumawa ng mga bagong daan patungo sa inyong mga kalamnan. Gayon din, subukan ang box breathing. Huminga ng 4 na segundo, pigilin ng 4, buga ng 4, at pigil ulit ng 4. Ang simpleng paghinga na ito ay nagpapataas ng inyong neural activation ng hanggang 15%. Huwag nating kalimutan na ang utak at kalamnan ay iisang sistema. Ang mga pagkaing mayaman sa choline gaya ng itlog ay makakatulong sa paggawa ng acetylcholine, ang kemikal na nagdadala ng utos mula sa nerve papunta sa muscle. Ang inyong kinakain ay kailangang suportahan ang inyong wiring. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ni William. Si William ay nagsimulang matakot dahil lagi niyang nabibitawan ang kanyang tasa ng kape. Sa halip na sumuko, sinimulan niyang mag-aral ng Tai Chi at gumawa ng box breathing araw-araw. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ang kontrol niya sa kanyang mga kamay. Sabi niya, "Doc, hindi lang lumakas ang aking katawan, parang mas naging kampante rin ang aking isip." Kaya naman, simulan niyo ng hamunin ang inyong koordinasyon. Huwag lang basta kumilos, kailangang may kontrol. Ang inyong kalayaan ay nakasalalay sa tatag ng koneksyon ng inyong isip at katawan. Magagawa niyo ito simulan sa isang simpleng ehersisyo ng paghinga ngayon din. Gawi bilang 1. Ang pag-e-ehersisyo na may bigat o resistance training. Marami sa inyo ang nag-aakala na ang pagbubuhat ng kahit anong mabigat ay delikado para sa ating edad. Sinasabi niyo sa akin, "Doc, matanda na ako. Baka mabali ang aking mga buto o mapilay ang aking likod." Ngunit bilang inyong doktor, narito ang katotohanan. Ang hindi pag-e-ehersisyo ng inyong mga kalamnan ang tunay na panganib. Kapag hinayaan nating manghina ang ating katawan, doon tayo mas madaling matumba at masaktan. Ang ating mga kalamnan ay sumusunod sa isang simpleng batas ng kalikasan. Gamitin mo ito o mawawala ito. Habang tayo ay tumatanda, kailangan natin ng tinatawag na touch tuk o hamon para sa ating mga muscle. Hindi sapat ang simpleng paglalakad lamang sa paligid. Kailangan nating bigyan ng sapat na bigat ang ating mga galaw upang mapilitan ang ating katawan na magpalakas at bumuo ng bagong muscle. Napapansin niyo ba na kailangan niyo pang humawak sa braso ng upuan at itulak ang inyong sarili ng buong lakas para lang makatayo? O baka naman nahihirapan na kayong buhatin ang inyong mga apo o ang mga groceries mula sa sasakyan? Ang mga ito ay senyales na ang inyong mga kalamnan ay unti-unti nang natutunaw. Ito ang nagiging dahilan kung bakit marami sa atin ang nagiging dependent o umaasa na lamang sa tulong ng iba sa ating pang-araw-araw na gawain. Mayroong isang kahangahangang pag-aaral mula sa University of Alabama. Ang mga nakatatanda na sumali sa isang programa ng pag-e-ehersisyo na may bigat sa loob lamang ng 12 linggo ay nagawang dagdagan ang kanilang kalamnan ng 3.3 lbs. Hindi lamang sila lumakas, bumuti rin ang kanilang memorya at naging mas maayos ang kanilang asukal sa dugo. Ito ay patunay na kahit anong edad, kaya nating pabalikin ang lakas ng ating kabataan. Kaya naman, hinihimok ko kayo, simulan ang pag-e-ehersisyo ng may bigat kahit 2 beses lamang sa isang linggo sa loob ng 30 minuto. Mag-focus sa mga galaw na ginagamit ang maraming parte ng katawan, gaya ng pag-upo at pagtayo mula sa upuan, o ang pagtulak sa pader. Ang susi ay ang unti-unting pagdagdag ng hirap o bigat habang kayo ay lumalakas. Huwag hayaang maging stagnant o laging pareho ang inyong ginagawa buwan-buwan. Tingnan natin ang ating kaibigang si Arthur na binanggit ko kanina. Sa simula, kahit ang pagtayo mula sa sofa ay mahirap para sa kanya. Ngunit noong sinimulan niya ang pag-ehersisyo na may bigat, dahan-dahan niyang naramdaman ang pagbabago. Ngayon, sa edad na 75, si Arthur ay nakakapag-golf pa at hindi na kailanman naramdaman na siya ay pabigat sa kanyang pamilya. Nakuha niya ang kanyang kalayaan dahil sa disiplina sa pag-ehersisyo. Mga kaibigan, huwag matakot sa bigat. Yakapin ito dahil ito ang inyong susi sa isang mahaba at malayang buhay. Simulan niyo na ang inyong paglakas ngayong araw. Ang 7 gawing ito ang susi sa inyong kalayaan, mga kaibigan.
ibahagi ang inyong isang maliit na pangako sa comments. I-like at mag-subscribe para sumali sa ating pamilya. Ipadala ito sa mga mahal nyo sa buhay. Manatiling malakas, malaya at masigla. Pagpalain kayo ng Diyos. Hanggang sa muli nating pagkikita.